Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa. Mahal na mahal mo ako nang tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Israel, ika'y akin lamang, ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani. Pinahirapan ko ang lahat ng nanakit sa iyo, pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Dinala ko sila sa isang lupaing masagana upang tamasahin nila ang kayamanan niyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumaldumal nilang mga gawain. Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote. Nahan na ngayon ang ating Panginoon. Di ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba at naglilingkod sa mga diyos-diyosan. Kaya manginig kayo sa takot o kalangitan, manggilalas kayo at manghilakbot. Akong Panginoon ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay, at humukay sila ng sariling balon, mga balong walang maibibigay na tubig. Ang salita ng Diyos. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Ang wagas na pag-ibig mo o poon ay walang hanggan at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo ay sinlalim ng karagatan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. O Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang mga buhay na matuwid. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit nakakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang iyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa Huwebes sa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, ako po ay natutuwang ibalita sa inyo, ibahagi sa inyo na ngayon po ay ang huling araw ng nobenaryo sa karangalan ng isang mas nakikilalang santo ngayon sa ating bansa, lalo na si Saint Charbel Makhlouf. Bukas po ang kanyang kapistahan mga kapatid.
At bakit ko po ito sinasabi sa inyo bukod sa kayo iniimbitahan namin na makiisa ho sa piyesta bukas 9 a.m. Sa Manila Cathedral ho kasama ang ating mahal na si Cardinal Tagle, alas 12 sa aming parokya sa Our Lady of Assumption Parish, si Father Dave Concepcion, at 6 p.m. sa aming parish sa Leverisa, Our Lady of the Assumption, si Bishop June Sesco ng Balanga, Bataan. Mga kapatid, si Saint Charbel po ay natatanyag ngayon dahil nga daw sabi ay 33,000 na himala sa tulong ni Saint Charbel ang aprobado ng simbahan. No, ganun karami. Kaya nga po nagtataka po kami kapag po kami ay nag-iikot ng relikya ni Saint Charbel sa iba't ibang diocese at probinsya. Alam mo ninyo, sabi hindi siya masyadong kilala dahil siya isang ermitanyo mula sa Lebanon, monk. Pero bakit ganun kadami? Bakit ganun katunog ang kanyang pangalan? Kahit na siya'y namuhay, 70 years old, namatay siya. 23 years sa hermitage, Saints Peter and Paul, sa Anaya, sa Lebanon. Pero naman niyo, itong dakilang taong ito, ay minsan naging katulad din natin. Kinailangang turuan. Kinailangang matuto. Kinailangang magpailalim sa kapangyarihan ng ibang tao. Ito po ang pinupunto rin sa ating ebanghelyo ngayon. Kaya nga po ang tawag, pinaalala ng ating kasulatan minsan pa na ang alagad ay hindi higit sa kanyang guro, sa kanyang master. Kaya nga po mga kapatid, magandang pagnilayan po natin sa araw na ito. Katulad ni Saint Charbel, kahit na siya ngayon ay tinuturing na dakila, kahit na napakaraming dakilang bagay ang ginawa ng Diyos sa tulong niya, sa pamamagitan ni Saint Charbel, nanatili siyang mapagkumbaba. Nanatili siyang nagtitiwala. Kasapagkat ang estudyante ay dapat marunong magtiwala sa mga nagtuturo sa kanya. Kaya nga yan ang ipinapaalala natin sa mga kabataan ngayon. Napakarami hong mga bagong teknolohiya, napakarami hong mga bagong tuklas na kaalaman, katalinuhan, maging kakayahan. Pero wag nating kakalimutan, sa likod ng mga bagong kaalaman na ito, dapat lagi pa rin tayong handa na makinig, na matuto. Kaya anong sabi ng ating ebanghelyo ni San Mateo ngayon? Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. May kanya-kanyang, tinanong po kasi si Kristo, bakit ba ginagamit mo sa talinghaga ang iyong pagtuturo? Kumbaga sa atin ngayon ay mahilig magkwento. May mga ganyan po tayong mga speakers ngayon, no? Mga tanyag na speakers, maging mga kapatid naming pare. Ang panimula ay, meron po kaming subject sa seminaryo, homiletics, no? Mabuhay at salamat po sa aking mga guro sa homiletics nung ako'y nag-aaral pa sa seminaryo. Pero meron po doon, totoo lang ho mga kapatid, pinag-aralan ho namin yan. Course ho yan. Yung paghahanda ng homilia, yung paghahanda ng talk. Kasi po pinag-aaralan natin, yung pong hindi lamang kung anong sasabihin mo, kundi yung paraan ng pagsasabi mo, ng pagtuturo mo. At isa po sa mga napapansin nyo sigurong paraan ay yung magkukwento muna. At yan ay paraan ng ating Panginoon din. Talinghaga. Bakit ba dinadaan mo sa pagkukwento? Bakit ba hindi ito, may mga tao naman na diretsuhin mo na. Sabihin mo na kasi kagad, mga kapatid, napakagandang paalala ng ating Panginoon, hindi tayo pare-pareho ng kakayahan. Hindi tayo pare-pareho ng kaalaman. May timing. Kaya sabi ng Panginoon, hindi sa lahat kayang maunawaan. Hindi lahat kayang matanggap kaagad ang katotohanan na itinuturo ko. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na nila kaya. Kaya naman ang sinasabi sa mga estudyante, huwag ka kagad susuko. Bumagsak ka lang ngayon. Hindi ka lang kagad nakasagot, nagkamali ka lang kagad na ngayon ng sagot, ay pakiramdam mo, hindi mo na kaya, wala na, tapos na, hindi. Maybe it's not yet your time. Maybe not now. Pero kailangan mo lang matuto na magtiwala. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa mga nagtuturo sa'yo.
And of course, God has His own way and timing. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, napakaganda hong paalala sa atin. Marami mang bagay pa tayong hindi alam, hindi kaya. Kung ito naman po ay hindi natin ikamamatay din kaagad. Kung hindi natin ito ikahihirap kaagad. Kung hindi natin ito ikababagsak kaagad. No, you cannot have everything, You cannot have everything. Ang mahalaga po, kung anuman ang ipinagkatiwala sa atin ngayon, pag sinabing ipinagkatiwala, alam nyo, hindi lang bagay. Ipinagkatiwalang kaalaman, ipinagkatiwalang kabutihan, ipinagkatiwalang kakayahan. Gamitin natin ng mabuti. Pagyamanin natin. Ibahagi natin. Lalong-lalo na para sa kauunlad ng kaharian ng Diyos. Use whatever God has entrusted to you to love Him more, to serve Him more. Mga kapatid, samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming guro. Ikaw ang aming sinusundan. Hinihiling po namin na patuloy niyo po kaming bigyan ng bukas na isipan, bukas na kalooban, upang tanggapin namin ang mga bagay na dapat naming matutunan. At Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na naging matigas hindi lamang ang ulo namin, maging ang puso namin sa mga tunay na aral na itinuturo mo sa amin. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na ginamit namin sa masama at maling paraan ang mga binigay mong katalinuhan, kaalaman, kakayahan para sa amin. Panginoon, narito ang iyong lingkod, handang makinig, handang matuto, handang maglingkod.